7. 7. Malapit na ang wakas ng lahat. Siya't maging mapagpupil kayo at panatilihin malinaw ang iyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Thank you na. 8. Higit sa lahat, magmamahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumawi ng maraming kasalanan. Okay? Sasakit na naman siya. Buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan Thank you. at gawin ninyo ito ng Kung kaya tapos sa dalawa lang. 10. Sige. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gawin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuti na tiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. 11. Ang binigyan ng kaloob sa pangangaral ay dapat mangaral ng salita ng Diyos. At ang binigyan ng kaloob para maglingkod ay dapat maglingkod ayon sa kakayaang ibinigay sa kanya ng Diyos upang mapapurihan ng Diyos sa lahat ng pinagawa natin. Sa lahat ng ginagawa natin sa pamamagitan ng Jesucristo, makapangyarihan siya at karapat dapat purihin ng pakailanman. Amen. Sabi mo sa verse 7, reading ko lang. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya kung mapagpindi kayo na tinihin malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo makapanalangin. Sinasabi ko dito at tuturuan tayo ng Diyos na mabuhay na may disiplina at patuloy na lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Diba, pinapaalala din nito na ang ating buhay ang ating panahon dito sa mundo ay mahalaga. Kaya dapat natin gawin ito bilang pagpapala sa iyo at paggawa ng mabuti pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya piliin natin unahin ng Diyos sa ating buhay at mas maging masipag sa panalangin, lalo na sa panahon ng pagsubok. Sabi sa verse 8, higit sa lahat, pagmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay mapapawi ng maraming sila. This verse ng si Pedro, si Peter, naalala niyo ba nung pinagkailan si Jesus sa akin. Pinagkailan si Jesus ng 3 beses bago tumiramin. Then, pinatawag siya ng Panginoon. And yung kapatawaran ang binigay ko ng Panginoon is naging gabay ni Peter upang sabihin sa atin na mahal natin ng bawat isa dahil may pumapawi ng kasalanan. Nung binigay ni Jesus yung buhay niya sa cross para Very square. yung binigay ni Jesus yung buhay niya sa cross para tupusin natin yung kasalanan at maayos yung nasira natin relasyon sa Kanya. At sa bawat din ng biyaya na tanggap natin sa Panginoon, nagkaroon tayo ng kakayahang magpatawad at pumunawa sa iba. Dahil kung sarili kapatawaran at sarili kakailan na gagawin natin, hindi tayo magtatagumpay. Sabi sa Eva, tinatawag tayo upang magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. At ang tunay na pagmamahal ay marunong patawad, munawa at hindi naghahanap ng pagkakamali. Kaya, ipakita natin ang pagmamahal sa atin sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagkunawa sa isa. Sabi sa verse 9, buksan ninyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin ninyo itong hindi mabigat. Gawin niyo ito ng hindi mabigat sa ito. Sabi dito, nais ng Diyos na maging bukas ang ating puso sa pagtulong at pagtanggap sa iba. Ang pagiging ko dapat daw ay hindi napipilitan lamang, kundi dahil nais natin ipakita ang pagmamahal na bigay sa atin. Kaya dapat tayo maging handa na tumulong at magbigay ng kabutihan sa iba. Iba na may masayang puso. Sabi din sa 10. Sabi sa 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kapakinabangan ng lahat ang kakayahan tumanggap ng bawat isa sa inyo. Sabi dito, lahat po tayo ay binigyan ng talento at kakayahan ng Panginoon. Ngunit hindi ito para sa atin. Binigyan tayo ng Panginoon upang gamitin natin bilang pagpapala sa ibang tao. Kaya kung iniisip natin na wala tayong kakayahan, as a Christians kasi we don't try to
comfortable sa Jesus Christ na naghanap tayo ng opportunity para pagpulihan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na nandito tayo sa posisyon natin ngayon. Kunyari, halimbawa po, kinalista po ako. Then napunta po ako sa drugs. Yung drugs po hindi ko naman. Then din po ako nalagay. Then, ang sa isip ko is, ano ba yan? Ayaw ko niya ito. Gusto ko sa gitara ko. Parang ganun po even na hindi mo na sunod yung gusto natin, at least nakakaroon tayo ng nagkaroon tayo ng opportunity na tungkulin yung Panginoon. Kaya sabi ko sa verse na gawin natin dito ng ng walang ligan sa puso. Sabi sa verse 11, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos pangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas ng kaloob ng Diyos upang lahat ng bagay siya ipapunitan sa pamamagitan niya sa Kristo sa kanya kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Sabi sa verse 11, salita at kilos naman. Ang salita at kilos natin ay dapat makilala kung sino talaga ang Diyos sa buhay natin. Bilang mga anak ng Diyos, responsibilidad natin na maging halimbawa ng kabutihan at pagmamahal sa bawat isa. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga sinasabi at ginagawa upang ating buhay ay makapagbigay ng kapunan o kaliwalaan sa Diyos. Sa conclusion ko po, bilang mga anak ng Diyos, tinatawag tayo na mamuhay ng may panalangin, pagmamahal, paglilingkod at pagmamahal pa. Ang bawat biyaya na meron tayo ay galing sa Diyos at dapat gamitin upang maging pagpapala sa iba sa pamamagitan ng ating buhay ay papakita natin ang pagmamahal at paglilingkod ng Diyos. Salamat po yan ninyo. May question po kayo. Naintindihan niyo po ba yung ni Kenix? Okay, tanong po si Kenix. May tanong po ako. Sabi po dito is talents and kakayahan natin. Sa tingin niyo po, bilang mga anak ng Diyos, ano yung talent na meron tayo na pwede natin magagamit bilang pagpapala sa iyo? Mahal. Ang kambal kayo. Ano po, sa skills po. Yung pagpapala sa iyo. Kung bagay mo share din sa akin. Dapat po sa yung mga aral. Kasi hindi naman ito natin nalagay pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. And when they're on their darkest days po, and hindi nila alam kalapitan, bilang mga ngaral ng Panginoon, na dapat tayo mag-proclaim ng words sa mga taong hindi pa nakakilala sa atin. Para dumating man yung darkest days nila, and makasulubog natin sila, madating yung time na tayo yung magbibigay diwala sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Sabi ng nalaman natin sa Bible. Sa Bible. Like, kunyari may step, kaibigan na kumarami sa mga depression, anxiety. Eh, hindi tayo magalit sa Panginoon. Sabi na, hindi, okay lang yun, parang yun. Tawanan mo lang. Then naisip yung nakausap natin na hindi ko na nga kaya, kaya ako depress. Ganyan. Then kung anak tayo ng Panginoon, then nakita natin, pwede sila ipag-pray, pakilala sila sa buhay nila, invite natin sila sa church upang malinawan sila sa situation nila dahil yung depression and anxiety is laman lang ng isipan nila dito pinagdalo. Ano pa po? Sige, kanina po. Sinabi ko dito sa tempo, bilang mabubuting katiwala sa iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapag-inabangan ng lahat ng kakayahan at tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ito po, sinabi ko dito, pinsan po, naman. Salamat dito. Ito po, Indian po, nung narisip po natin
yung Holy Spirit po ay may kapaloob po ito ng bawat talento. Yung Holy Spirit po ay nagkakaloob ng iba't ibang talento po. Ito po yung ibinigay ng Diyos sa bawat isa po. Halimbawa po dito, si Josh po, binigyan po siya ng Diyos, si Josh po, binigyan po siya ng Diyos ng isang leadership po. Ngayon po, binigyan po ako ng Diyos ng isang evangelist. Si Ganito po, binigyan po siya ng talento to encourage the others. Tas, yung iba naman po, lahat po tayo, yung natanggap po natin yung Holy Spirit po na ibinigay ni Hesus Kristo po, ay meron po itong kapaloob ng bawat talento po. Ngayon po, sinabi po dito sa verse ko na yung bawat talento ng bawat isa po ay gamitin po natin upang papurihan ang Panginoon, upang gamitin sa kapakinabangan po. Kapag po ginamit natin yung ibinigay ng Diyos, doon po tayo mag-focus po sa ibinigay ng Diyos sa atin sa bawat isa po. Kapag po yung ibinigay ng Diyos ay dinapokusan po